Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga, and syempre kay Raisa May at kung bakit wala si Bimbi ngayong araw po ng Huwebes sa programang Itbulaga. So sasagutin po at pag-uusapan natin ang lahat ng yan. So kanina, isa-isa na naman pong rumampa sa Itbulaga stage ang mga Itbulaga studio, kasabay po ito ng pagbisita ng mga nagagandahang binibining Pilipinas 2026 candidates sa Itbulaga. So ang coronation night po nila ay malapit-lapit na rin, kung di ako nagkakamali, July 18 ata yun mga kadabarkads, kaya sana'y supportahan po natin sila. Samantalang isang dabarkads after 24 years, muli po nagbabalik sa programang Itbulaga. Walang iba kundi po si Mr. Pogi 2002, si Nicolette. Lubos nga po ang kanyang pasasalamat dahil muli siyang nakatapak sa entablado ng Itbulaga. Samantalang na-inspire naman ng lahat sa isa pang secret agent ng The Age is Right na si Patricia, ang working student po na nursing rider na isa ding breadwinner po ng kanilang pamilya. Napahanga nga po ang dabarkads natin at mga Itbulaga hosts, lalo na po si Bossing Vic Soto sa kanyang dedikasyon at determinasyon para makapag-aral at makapagtapos. At ngayon malapit na po siyang mag-take ng board exam by August ata mga kadabarkads, or ngayong July. So ipag-pray natin na makapasa po siya dito dahil talaga namang napakasipag niya and deserve niya rin po ito mga kadabarkads. Samantalang pag-usapan naman natin ang nangyari po kaninang malaking announcement ni Bossing Vic Soto. So inanunsyo niya po ang countdown para po yan sa 47th anniversary ng Itbulaga Celebration of All Ages, July 30 to August 1 daw po yan mga kadabarkads. So start ngayong araw na po ang countdown, going to 4-7 mga kadabarkads, 47 years ng Itbulaga. Samantalang next topic naman, pag-usapan na talakay naman natin ang tungkol dito kay Bimbi na kung saan ipinaghahanap mga po ngayong araw ng Huwebes sa programang Itbulaga. Ano daw po ang dahilan? Bakit wala na naman ito ngayong Huwebes? So narito po ang schedule mga kadabarkads ni Bimbi na kung saan napapadalas nga po every Huwebes, ganyan wala po siya sa Itbulaga. Ayon nga po dito sa nabasa't nakalap nating info, walang nakatakdang schedule na dapat ay regular na pumasok si Bimbi Aquino sa Itbulaga tuwing Huwebes. Dahil siya ay isang guest host lamang, ang kanyang paglabas sa noontime show ay depende sa kasunduan nila ng production at sa kanyang schedule. So kumbaga mga kadabarkads, hindi po obligadong pumasok araw-araw ni Bimbi mga kadabarkads dahil meron nga po siyang priority, which is yung kanyang mommy na si Miss Grace Aquino. And pansin nyo ba mga kadabarkads, tuwing Huwebes, wala po itong si Bimbi. So possible na ito po yung naging kasunduan sa production na ito po yung date, ito po yung araw na kung saan ay nagde-therapy po si Miss Grace Aquino. Yung therapy po na yun ay hindi 3 hours, kundi 8 hours yun mga kadabarkads. Ayon pa nga dito, siya ay nagsisilbing guest co-host at wala pang opisyal na pahayag kung siya ay magiging permanenteng dabarkads. Madalas siyang lumalabas sa mga piling araw at nag-iikot sa mga segment tulad ng sugod bahay dahil hindi siya regular na empleyado. Walang check na araw ng linggo na obligado siyang mag-report. So ayun naman pala mga kadabarkads, kaya kung inyong mapapansin, parang every Huwebes ata wala po siya, minsan pa nga po Friday, ganyan. So ito marahil yun na pagkasunduan po nila ng produksyon ng kanyang pagliban sa programa po ng Itbulaga. At kung inyo napansin nga po kanina, medyo matamlay po sa Raisa May Dizon pag wala po itong si Bimbi. Meron din po nakapansin na medyo balisa daw po si Raisa May Dizon ngayong araw po ng Huwebes, dahilan para po mag-alala ang ilang netizen kung ano daw pong nangyari kay Bimbi. Wala naman pong nangyari mga kadabarkads. May time lang talaga na lumiliban si Bimbi para po sa kanyang mommy, para po ito'y asikasuhin po niya mga kadabarkads. Ulitin ko lang, wala pong masamang nangyari.
okay lamang po si Bimbi. Samantalang panibagong statement para po sa ginawa ni Bimbi lumabas ngayong araw. Ayon nga dito, donasyon ni Bimbi mula sa kanyang sweldo na tanggap na ni Bishop June. Mas lalong hinangaan ng maraming netizens si Bimbi Aquino matapos siyang ibahagi kung paano niya ginamit ang kanyang unang adult sweldo. Sa halip na unahin ang shopping o personal na luho, pinili ni Bimbi na magbigay ng tulong sa charity. Ayon sa kanya, napagkasunduan nila ng kanyang ina na si Chris Aquino na i-donate ang kalahati ng kanyang unang kinita sa bahay puso, isang tahanan para sa mga abandonadong senior citizens sa ilalim ng Diocese of Balanga. Ang matitira naman ay inilaan niya upang ilibre ang kanyang ina. Kinumpirma rin ni Bishop Rupina June Sescon Jr. ang natanggap na donasyon at nagpahayag ng pasasalamat sa mag-inang Aquino dahil dito mas lalo pang umani ng papuri si Bimbi para sa kanyang kabutihang loob at mapagkalingang puso. Samantalang binahagi naman po ng handler ni Bimbi ang kaganapan backstage sa Itbulaga kahapon. Nakita nga natin doon mga kadaberkads na may mga food cart at talagang maasikaso rin si Raiza May Dizon. Kinukuha niya po ng mga pagkain. Itong handler po ni Bimbi. Tapos binibigay po kay Jack Salvador. Sobrang maalaga rin talaga nitong si Raiza May. And talagang close na po siya kay Jack Salvador. Actually noon pa man. Pero ngayon mas lalong naging iba yung closeness nilang dalawa. And also binahagi din po ni Jack Salvador ang video na kung saan habang binibidyohan niya nga po si Raiza May, bigla namang sumulpot si Bimbi sa video. So ang kulit-kulit nila mga kadaberkads, no, nakakakilig silang dalawang panoorin. Pero ngayon, marami nga pong nalungkot kasi wala pong Bimbi. Samantalang pag-usapan naman natin mga kadaberkads ang posibleng crossover po ni Vice at ni Bossing Vic Soto sa mga non-time show na kinabibilangan po nila Jack Pasabog at pagkakaguluhan pag nangyari po ito. Ayon kasi kay Vice Ganda, let's see daw kung papayagan daw po siya mga kadaberkads. But would love to sa non-time audiences para sa madlang people at sa mga daberkads kung ano ang ikakaligaya nila, we would love to be doing that for them. And ayon naman kay Bossing Vic, malalaman nyo, darating tayo ron. Never naman kaming nagkalaban, nagkatapat lang pero never nagkalaban. Isa lamang ang gusto namin, mag-entertain ng tao. So, posibleng mangyari to mga kadaberkads dahil po sa pagpopromote ng kanilang upcoming pelikula para po yan sa Metro Manila Film Festival na Greatest Showdown na talaga namang pasabog to. First time in the history to mga kadaberkads. Kaya talaga namang pipilahan at pag-uusapan ito pag nangyari na po mga kadaberkads itong showing ng kanilang pelikula. Kaya panoorin, suportahan natin yan mga kadaberkads and hopefully kasama si Raiza May and si Bimbi. At oo nga pala mga kadaberkads, bago po matapos ang update natin ito, may lilinawin lang tayo tungkol po doon sa pag-alis ni Bimbi. Meron kasi tayong nabasa na umalis daw po si Bimbi kaya wala sa Itbulaga. Ayon nga dito, dahil sa kanyang biglang pagwala sa longest running ng time show na Itbulaga sa TV5, nagpulasan ang kung ano-anong clickbait na video sa internet. May mga fake news pa nga na kumalat na kesyo na aksidente raw ang binata o kaya naman ay may hindi pagkakaunawaan sa set. Pero bago kayo magpanik at mag-share ng maling balita sa mga family GC nyo, mag-fact check muna tayo. Linawin natin ang katotohanan na walang filter. Walang aksidenteng nangyari kay Bimbi. Ang totoo, pansamantala siyang lumiban sa programa dahil lumipad siya patungong Estados Unidos para asikasuhin ng kanyang mommy, ang nag-iisang queen of all media na si Chris Aquino. So wala rin pong katotohanan na umalis si Bimbi mga kadaberkads dahil si Chris Aquino po ay nandito lamang sa Pilipinas. Okay, fake news din po yun. So paano mga kadaberkads, hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.